Sa ating pag-aaralan nitong hapon mga kapatid, here in John chapter 6, beginning at verse 16 to 21, ay isang eksena na makikita po natin in pretty much all of the Gospels. Mapa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pero ang magiging sentro po ng ating pagtatalakay ng mga seksyong ito is going to be between the Gospel of Mark and the Gospel of John. And the reason why tayo po ay magre-rely heavily on the Gospel of Mark sa ating pag-aaralan nitong hapon is because may mga ilang detalye na mapapansin po natin in the Gospel of John na hindi po nabanggit pero sinagot naman ng Gospel of Mark. Kagaya po na napag-aralan po natin last time, kapag pinag-aralan po natin ang Gospel of John, may mga ilang detalye po dito na nabanggit na wala po in Matthew, Mark, and Luke, na kung tawagin the Synoptic Gospels. And the reason why tinawag po ang Matthew, Mark, and Luke as the Synoptics is because ang ibig sabihin po na salitang Synoptics is created by two compound words na pinagsama. The words soon, which is in the Greek word meaning together, and the word ophthalmos, which means to see. So in other words, kapag pinagsama po yung dalawang salitang soon and ophthalmos, dito ho natin nakukuha yung word synoptics, which means to be seen together. Pero dahil po ang John ay hindi po na isasama dun sa kategorya of synoptics, nevertheless, makikita ho natin why John and Mark play a great role sa ating pangunawa sa seksyon na ito. Now, natutunan po natin last time na dahil po si Kristo po ay nagpakain ng 5,000 men, which has not yet included yung mga babae at yung mga bata, so this could possibly reach tens and thousands of people all in all. Ang sabi po ng salita po ng Diyos in verse 15, na ninais po ng mga Hudyo, ninais po ng crowds to make Jesus Christ as their king. Hindi hari ng kanilang buhay, kundi hari ng kanilang political agenda. Nang ibig sabihin, they had this messianic misinterpretation of the Old Testament that kapag dumating na po ang propeta at Mesiyas, siya rin ang magiging hari na tutulong po sa kanila na mapalaya from political tyranny. Which in this case, ang nagiging tyrant ng kanilang buhay ay ang mga Romano. Subalit ang sabi po ng Biblia, inilayo ni Kristo ang kanyang sarili, hindi dahil bastos siya, hindi dahil wala po siyang malasakit sa kanyang kapwa, kundi hindi po niya gagawin ang isang bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. Hindi po niya susundin ang kagustuhan ng tao, kundi susundin niya po lamang ang layunin ng Ama. For which reason, sinabi po ng Ama kay Kristo on the time that He was baptized, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." At bakit po nalulugod ang Ama kay Kristo? Is because ang lahat ng binibigay ng Ama sa Kanya tungkol sa Kanyang kalooban na kailangan tuparin sa misyon ni Kristo ay Kanyang sinusunod at pinapakinggan. Kaya nakita ho natin na nilayo ni Kristo ang Kanyang sarili sa mga tao. Pero ang katanungan po dito mga kapatid ay ito. When Jesus withdrew Himself from the crowds, where did He go? And the Bible says He went to the mountain. And oftentimes, na binabanggit po ng Biblia in the Gospels that Jesus went to the mountain, He didn't go there para lamang magtago. Hindi po siya pumunta sa bundok upang tumambay lang. The Bible teaches us, according to the four accounts of the Gospel writers, tuwing si Kristo po ay umaakyat sa bundok at nakikipag-ugnayan sa Ama, unang-una, He is praying for the perfect will of God. Pangalawa, upang malaman po niya kung sino yung dapat tawagin mga maging alagad ni Jesus. At tuwing siya po ay umaakyat sa bundok, humihingi po siya ng lakas mula sa Diyos upang sa kanyang pagbaba, makagawa po siya ng maraming himala bilang patunay na siya nga ay isinugo ng Ama. Pero makikita ho natin mamaya mga kapatid na ang kanyang pag-akyat sa bundok ay may koneksyon sa himala na kanyang gagawin at sa isang mensahe na magbibigay po ng pahiwatig sa kanyang mga alagad kung sino talaga siya. Now, most of us
are quite well familiar with the story of Jesus walking on the water. But you might ask the question, why did Jesus, in fact, walk on the water? Yan po ay aalamin po natin. Pero simulan po natin on the geographical and historical implications ng eksenang ito. Ayon po sa verse 16, sabi po ng Biblia, nang gumagabi na, so this is evening time, nagpunta ang mga tagasunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Madilim na at wala pa rin si Jesus. Ngayon, one of the things that you will notice about this section of the Gospel of John, nabanggit ko po sa inyo kanina that itong eksena na si Kristo po ay lumalakad sa dagat ay naulit po in Matthew and Mark. Now, in the case of Mark, nabanggit po that this happened during the evening time. At nabanggit din po na maari naganap po ito somewhere along 3 in the morning hanggang alas 6 ng umaga. If we go by the Roman or Jewish watch na kung tawagin. Pero hindi po nabanggit in Matthew or Mark yung salitang gabi na. Sa John lang binanggit yung salitang it was night. Now, meron po itong dalawang pahiwatig. Unang-una, the literal interpretation. Na totoo ito po ay naganap nung gabi. But notice how it says, nung sila po ay umalis na at sumakay sa barko, it was evening. Pero nung sila po ay papunta na sa Capernaum, which was about 3 or 5 kilometers away from where they were, biglang naging gabi na. And you need to ask the question, bakit kailangan banggitin ng Espiritu Santo through John yung salitang gabi na? Why not just say, they are 3 and 5 kilometers away from Capernaum? Bakit kailangan ilagay pa yung salitang gabi na? Because sa lahat ng ebanghelyo, tatandaan po natin, ang Gospel of John ang itinuturing po ng early church as the most theological gospel sa lahat. Nang ibig sabihin, sa bawat salita, sa bawat pahiwatig, sa bawat location na binabagit po dito, meron po siyang nilalaman, isang theological na larawan tungkol sa ministeryo at gawa ni Kristo. So ano po bang ibig sabihin ng gabi or night or darkness in the Gospel of John? Well, magbibigay po na halimbawa. In John chapter 1, sabi po ng Biblia, in Him was life, and the light was the light of men, and the light shined in the darkness. And then in John 3, nung bumisita po si Nicodemus, ang sabi po, there was a man by the name of Nicodemus who was a Pharisee who came to Jesus by night. At bago po traidorin si Jesucristo, ang sabi po ni John, when Judas Iscariot was planning these things, it was nighttime. Bakit po laging binabanggit yung salitang madilim, madilim, madilim? Dahil ang tema po na nakapaloob sa John is big pagdating sa liwanag at kadiliman. Tuwing binabanggit po yung salitang dilim, gabi, kadiliman, in the Gospel of John, depende sa konteksto, meron po itong tinataglay na isang pahiwatig na negatibo. Kagaya po na nakita ho natin dito, bakit kailangan banggitin ni Juan na gabi na? At ano po yung nangyari pagkatapos po niya sabihin na gabi na? Biglang nagkaroon ng matinding alon sa dagat. So it's never positive. It's always negative. And in light of the Old Testament, mga kapatid, lalo na sa mga Hudyo in the New Testament, in light of their understanding of the Old Testament, ang nilalarawan po ng dagat, lalo na when it has waves, storm, or windstorm, or sea disturbance na kung tawagin, meron po itong larawan of chaos, evil. And yet the Bible says, nung sila po ay sumakay sa bangka, papuntang Capernaum, ito yung inutos ni Kristo para sa kanila. Now, this raises a very important question. Dahil si Kristo ay Diyos,
At si Kristo po, alam niya ang lahat ng bagay na ipinapakita sa kanya ng Ama pagdating sa laman. Bakit niya pinauna ang kanyang mga alagad kung alam niya that they're going to face a storm? Para sa iba, paano naging mabuti si Jesus kung alam niya mapapahamak ang kanyang mga alagad? Kala ko mabuting pastol si Jesus. Kung siya ay isang mabuting pastol, mabuting tagapagligtas, bakit niya dadalhin sa kapahamakan ang mga alagad? Matter of fact, kung tatanungin niyo po ang isang tao na critical thinker, ang taong may malasakit sa kanyang kapwa, hindi niya hahayaan na sila po ay mag-travel in the ocean, in the sea, kung alam niya, sila po ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. At iisipin din po ng iba, parang corrupt itong Jesus dahil, biro mo, alam niya kung ano yung mangyayari, pero instead of sumama siya sa barko o sa bangka, siya po ay umakyat on the mountain habang yung mga alagad niya is on his ship. And we need to understand something, mga kapatid. Sa mga Kristiyano, hindi ipinangako ng Diyos na sa bawat pahintulot na hinahayaan po niya mangyari sa ating buhay, hindi tayo susubukin. Hinayaan po niya si Job na mawalan ng maraming anak, na mawala ang kanyang kayamanan. Hinayaan po niya si Aaron, na mawalan din po siya ng mga anak nung sinunog po sila ng buhay sa loob ng tabernakulo. Sinubok po niya si Abraham, ang iyong buktong na anak na si Isaac, ialay mo para sa akin. Ganoon din si Ezekiel, papatayin ko ang iyong asawa, pero wag kang magdadalmahati. At sinabi rin niya kay Jeremiah, ikaw ay magiging isang patotoo laban sa mga tao sa bawat nasasabihin ko sa inyo. Kaya ang dulot nito, hindi ka na makapag-papangasawa pa in your own lifetime. At sasapakin ka pa ng maraming tao dahil sa pangangaral mo. And yet, you want to ask the question, kung ang Diyos ay mabuti, why does He allow these things to happen? And the answer, of course, is, yung definisyon ng kabutihan ng tao ay hindi kapareho ng definisyon ng kabutihan ng Diyos. Kasi ang ating pag-unawa sa salitang mabuti is, walang kapahamakan, walang challenges, walang pagsubok, walang trials, walang heartache, heartbreak, walang divisions, none of it. But when God is good, and He is always good, and does good all the time, yung kanyang kabutihan ay napakalawak, napakataas, na kapag pinintulutan po niya ang kanyang mabuting plano sa ating buhay, meron po tayong mga haharapin na pagsubok. Meron po tayong haharapin na mga kahirapan. Pero minabuti ng Diyos na maranasan po natin yan upang lalo ho natin siya makilala. Yan po ang madalas na katanungan po ng maraming tao na nagsusuri ng katotohanan. Bakit hinayaan ng Diyos na makapasok ang kasalanan? Bakit panilikha ng Diyos si Satanas kung alam naman niya na siya'y magkakasala? Bakit pa niya nilikha si Adan at si Eva kung alam niya na sila ay mahuhulog? Yan po ay mga totoo at sincere and very difficult questions to answer. Pero ang simpleng sagot diyan, ang Diyos, pwede niya gawin ang anumang gusto niyang gawin. At sino tayo para pagdudahan, questionin ang desisyon ng Diyos? So ngayon, habang dumalakbay po ang mga alagad sa isang bangka papunta po ng Capernaum, ang lokasyon po ng Capernaum is on the northern side of the Sea of Galilee. At sa pag-aaral po ng mga geographical locations of the first century New Testament location, na nabanggit ko nga po sa inyo kanina, ang Sea of Galilee, or the Lake of Tiberias, or the Lake of Gennesaret, ay iisang lawigan lamang. They're all the same. Ngayon, habang sila po ay lumalakbay papunta po ng Capernaum,
nakasalubong po sila ng isang matinding alon. Sabi po dito in verse 18, at habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon. Now, when you compare this to the Gospel of Mark, this is what you'll find. Hirap na hirap mag-rowing ang mga alagad. Now, could you imagine? If all they had was rowing, walang motor, tapos ang lakas pa ng alon, parang you're not making any progress. Try to move forward, but you can't. Dahil ang lakas ng alon. And yet the Bible says, pinintulutan ng Diyos na mangyari ito. Now kung tatanungin po natin sa isang malawak na katanungan, sino ang nagpadala ng hangin? Walang binabanggit po ang Biblia. Kung tatanungin po natin sino ang nagpadala ng alon, walang binabanggit po ang Biblia in this section tungkol sa katanungan na yun. Pero in light of the overall testimony ng Biblia, we can say two things. Kung ito po ay gawa ng kaaway, pinintulutan siya ng Diyos. Pero kung ito po ay gawa ng natural causes, pinintulutan pa rin ng Diyos. So the primary suspect, if we can use that word loosely, and the primary mover, so to speak, na mga bagay po nito in the natural, ay walang iba kundi ang Diyos. Ngayon, bakit pinintulutan ng Diyos na magkaroon ng matinding hangin at matinding alon? Well, basahin po natin ang verse 19. Nang nakasagwan na sila ng mga 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanilang bangka, at natakot sila. Now, ilagay ho natin ang ating pag-iisip sa sitwasyon na ito. Gabi na. Sabihin ho natin, 3:00 ng umaga, wala kang makita. Walang ilaw. You're in the middle of that lake. 3 and 5 kilometers away from where you came from originally. Madilim, wala kang makita, wala kang progress, and all of a sudden, may papalapit sa bangka mo na naglalakad sa tubig. Anong iisipin mo? Walang normal na tao na magsasabi, Jesus, praise God, nandito ka na. No. Ang sabi po ng mga alagad, natakot sila. Ngayon, hindi ipinaliwanag ni Juan kung bakit sila natakot. Ang sabi lang po dito, natakot sila. Pero sinagot naman ni Marcos ang rason. Basahin po natin ang Marcos Kapitulo 6. Mark chapter 6, and you will find the answer why the apostles were afraid. Mark chapter 6, talatang 48. Mark chapter 6, verse 48 and following. Same scene, different gospel account. Tignan nyo ho. Mark 6:48. Nakita niyang hirap sa pagsagwan ang mga tagasunod niya dahil salungat sila sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, lalampasan na ng sana niya sila. Pero nakita siya ng mga tagasunod niya na dumalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot sila at nagsigawan dahil akala nila ay multo siya. So hindi po ito'y binanggit sa John. Ang sinabi lang po ni Juan, natakot sila. Pero ang sabi po ni Marcos, kaya sila natakot dahil akala nila multo si Jesus. Ngayon mapapaisip ka, ano ang paniniwala ng mga mangingisda nung unang dantaon pagdating sa mga multo? Now, may mga kanya-kanyang kasabihan ho yan eh. Dito, may isang historic na hotel, downtown, na kung tawagin po the Fort Garry Hotel, and it's considered
by most paranormal researchers, the scariest and most haunted na hotel in Canada. So there is a tradition na tuwing you go to room 202 yata ho yun at matulog ka doon for the whole night, may tatalon isang multo o isang babae that used to rent that suite na nagpakamatay at siya po ay magpapakita on your bedside when you spend the night. Pagdating naman po sa ating bansa sa Pilipinas, when you enter a cemetery, hindi ka basta-basta pwede mag-leak o umihi. May kasabihan na kailangan mo sabihin, tabi-tabi po. At sa mga lumang lugar, lumang mga tahanan, minsan, at a certain period of time, at a certain day, at a certain period, may dadaan isang white lady. At kung ikaw ay nagbubuntis, ang paniniwala po ng ilan, make sure that you're well covered because on top of your roof, may isang kakain ng iyong mga anak. Na kung tawagin, there you go. So ano naman po yung superstition in the time of Christ? Well, according to Jewish rabbis, kapag pinag-aralan niyo po yung Babylonian Talmud, kapag sinabi po Talmud, ito po yung mga tradisyon ng mga rabbis na naisulat po sa kanilang mga komentaryo. Ngayon, ang isa po sa kanilang mga tradisyon, mga kapatid, ay makikita sa kanilang aklat na kung tawagin, Baba Batra, chapter 73, section A. At dun sa Baba Batra, ito po ang nakalagay. Whenever the seamen or the sailors are in the ocean or sea, and you see a white apparition, lulubog na ang iyong bangka. So, ang ibig sabihin, nung makita po nila si Jesus, akala nila multo siya. Hindi lang sila natakot na dahil po mukhang multo po si Kristo from that distance, kundi kapag may nakita po sila mga multo on the sea, ito po ay isang pahiwatig, lulubog na ang iyong bangka at ikaw ay mamamatay. At sa original na teksto, sa wikang Griego, ang ginamit po para sa salitang multo, phantasma. Kung saan nakuha po natin yung English word, phantom. So habang naglalakad po si Kristo, now we have to understand, madilim po ito, and according to Mark, he was walking past by them. Anong iisipin mo? Akala namin si Kristo nasa bundok, bakit naglalakad sa tubig? In the Jewish tradition, lulubog na ang iyong bangka. Pero tatandaan po natin, madalas kinakalaban ni Jesus, ang ating Panginoon, ang mga tradisyon at paniniwala ng mga tao noon. Kung sa iyong paniniwala, kapag ikaw ay nakakita ng multo, lulubog na ang iyong bangka, sa akin, hindi yun ang ibig sabihin nun. At makikita ho natin kung ano po ang ibig sabihin po niyan. In the book of Psalm, chapter 107. Basahin po natin ang Salmo, chapter 107. And you will notice something in verse 28 and 30. And this is something that you need to put in your mind habang binabasa po natin ng John mamaya. Psalm 107 verses 28 to 30. Now look at this. Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon, at sila'y iniligtas niya mula sa kapahamakan. Pinitigil niya ang malakas na hangin, at kumalma ang dagat. At nang kumalma ang dagat, sila'y nagalak, at pinatubayan sila ng Diyos hanggang sa makarating sila sa ninais nilang daungan. Now, sino ho ang tinutukoy po dito? May kapangyarihan po sa dagat. Nagsaway ng mga hangin. At yung mga tumawag po sa kanila, nung sila po ay nasa kalagitnaan po ng isang mapanganib na sitwasyon, dinala sila sa isang safe na lugar. Si Yahweh. Ang Diyos ang tinutukoy po dito. Pero pastor, ano naman ang ibig sabihin na si Kristo ay naglalakad sa dagat? Kasi maraming pwede gawin ng Panginoon. Pwede siya lumipad if He wanted to. Pwede siya lumangoy if He wanted to. Pero bakit siya naglakad?
sa tubig. Basahin po natin ang Job chapter 9. Job chapter 9. Talatang 7 hanggang 8. Job chapter 9 verses 7 or verses 8, 7 to 8. Tignan niyo po ang nakalagay. Job chapter 9 verse 7 to 8. Kapag inutusan niya ang araw o ang mga bituin, hindi ito sisikat o magbibigay ng liwanag. Verse 8. Tanging siya lang ang nakapaglalatag ng langit at nakapagtitigil ng alon. Now in English, it is much more clear. Verse 8. He alone stretches out the heavens and treads on the waves of the sea. Now, ayoko po sana maging technical ho dito, pero yung binasa po natin in the Gospel of John chapter 6, the words na ginamit po dito are the very words peripatontes thalases, which means walking over the sea, walking on the sea. Na bakit ko po kailangan banggitin po yun? Because the very words peripatontes thalases is the exact same words na ginamit po sa Job 9 verse 8 in the Greek Septuagint or yung Old Testament sa wikang Griego. And why is that significant? Dahil para sa mga katanungan po ni Job, sino po ba ang may kapangyarihan to stretch the heavens? Now for those who love science, here's an interesting fact that most of you would probably know. It is well known by cosmologists that ang ating universe is expanding. And that means, if our universe is expanding, if you rewind back time to 300 years, or 300 years, 300 million years, 2 billion years ago, if it's expanding and you rewind back time, it means that siya po ay nagko-compress to a point na meron po siyang pinanggalingan. But the fact that our universe is expanding, ito po ay nagpapahiwatig na ang nag-e-expand po ng ating sansinukob ay walang iba kundi ang Diyos. Pero hindi pa ho natapos diyan. He treads on the water. Naglalakad ang Diyos sa ibabaw ng tubig. Anong ibig sabihin na ang Diyos po ay naglalakad sa tubig? Unang-una, hindi po ito literal na ang Diyos bilang Espiritu ay naglalakad po sa tubig. Dahil ang Diyos bilang Espiritu, walang paa. Espiritu eh. Pero ang ibig sabihin po that He's walking on the water is just another way of saying that kung ang paniniwala po ng mga Hudyo tungkol sa chaotic na tubig is evil and chaos, ang Diyos ay may kapangyarihan over evil and chaos. Pero dahil po si Kristo ay nakatawan tao, yun, ginawa na talaga literal. Hindi lang kaya ng Diyos na kontrolin kung ano ang nangyayari sa ibabaw ng tubig bilang Espiritu, pero sa pagkakatawang tao ni Jesus, bilang Diyos na nakatawang tao, may kapangyarihan din siya dumakad sa ibabaw ng tubig. Yan ang isang bagay hindi nagawa ni Moises. Pinahati sa kanya ang pulang dagat, pero they still needed to walk on dry land. Pero pagdating kay Kristo, ginawa po niya ito in front of the disciples. Now, the next question is this. Dahil po ang John is the most theological, mapapaisip kayo kasi ang book of John chapter 6, kung pag-aaralan na po natin, John chapter 6 lang, tumutukoy po ito sa tinapay eh. Nagbigay ng tinapay at isda si Kristo, and from that point on, inililinaw po niya na siya ang tunay na tinapay na hindi napapanis. So, bakit po kailangang ilagay ni Kristo dito, in this very section, na siya'y naglagay ng tubig? Eh, ang mga alagad naman under inspiration, can do whatever they want freely pagdating sa chronological order of events.
Bakit kailangang ilagay dito sa seksyon ng tinapay, yung naglakad siya sa tubig? Because earlier, pinapakita ni Kristo, where is your source of feeding these people? It is me. So ang mensahe po nun, I am the source of everything you need. But what about him walking on the water? Ikaw ba ay natatakot na mamatay? Ikaw ba ay natatakot dahil sa mga trahedya at pagsubok na iyong dinadanas? I am your source of comfort and courage. Kung ang problema ng mga alagad is, saan natin makukuha ang mga pagkain para pakainin ang daming taong ito, which of course yung sakit po nila was unbelief, si Kristo ang gamot ng kanilang unbelief. Pero sa Kristiyano, hindi lang tayo natatapos sa unbelief. Minsan tayo po ay naduduwag. Natatakot sa mga hindi nating kontrolin sa kinabukasan. Pero sino din ang gamot para mawala ang takot sa ating puso? Si Kristo din. Marami po tayong kinakatakutan sa buhay. Para ho sa iba, ayon po sa iyong mga patotoo, Pastor, ako'y tumatanda na. At minsan, natatakot ako'y nag-aalala kung ano yung magiging kinabukasan ng aking pamilya kapag ako ay pumanaw na. Para naman sa iba, Pastor, takot na takot ako sa mga pwedeng mangyari sa aking mga anak dahil hindi pa sila mananampalataya. At para naman sa iba, Pastor, na-lay off po ako. Hindi ko alam kung paano namin ipo-provide yung mga pangangailangan sa bahay. Marami po tayong kinakatakutan po sa buhay. Pero kapag tayo po ay lumapit kay Kristo, aalisin po niya yung takot sa ating mga puso. But what is extraordinary is this. Hindi ang mga alagad ang lumapit kay Kristo sa eksenang ito. Kundi nung makita ni Jesus na hirap sila, bigla siyang lumapit sa kanila. Ano yung aral na hinahatid po dito? God knows how much you can take. At kapag na-overwhelmed ka na and you feel as if hindi mo na talaga kaya at ikaw ay babaksak na, Jesus appears. Hindi nag-appear ang Diyos pamagitan po ng anghel nung nilalagyan na po ng chains and handcuffs si Abednego, Meshach, and Shadrach. Imagine if you were in their situation. Nako, we believe that God is able to deliver us. Okay, pinosesan ka na. Wala kang mababagit sa wala tayong makikita sa Biblia na sila po ay nag-isip, Lord, bumaba ka na, where are you? Tapos, pinainit pa ng mga sundalo ni Nebuchadnezzar, the furnace. Palapit na palapit sila. Panginoon, where are you? Wala tayong makikita na ganun. But it wasn't until they were in the fire that the power of God appears. Ganoon din kay Daniel. Hindi natin mababasa sa Biblia that when he was praying in the main street downtown of Jerusalem, as he had the windows open, as he was praying, na pinagbawalan ng mga tao at that time. Iniisip niya, wala akong pakialam kung makita ng mga tao ito dahil alam ko that kapag hinagis ako in the dungeon of the lions, I'll be safe. You won't read that. And yet they arrested him. Pero hindi nagpakita ang Diyos doon. God didn't appear there. It wasn't until Daniel was in the lion's den where Yahweh appears through His angel. Ganoon din si Apostol Pedro in Acts chapter 12. Tuwan-tuwa si Herod. Papatayin na namin itong si Pedro. Pero alam ni Pedro, nangako ang Diyos sa kanya, Pedro, sa iyong pagtanda, may aaki sa iyo. Hindi kinalimutan ni Pedro yon. So even though he was arrested, even though he was in prison, at sigurado pupugutan po siguro ang kanyang ulo, hindi siya nag-react. Bakit? Dahil pinanghahawakan niya ang pangako ng Diyos. And the following night, when he was to be executed, biglang nagkaroon
ng deliverance si Pedro. Dumindol ang kulungan, pinalaya siya ng isang anghel, may naligtas pa na jailer. So now, let's add that to your life, mga kapatid. Your home is crumbling. Lay off ka, hindi ka makakita ng trabaho. O maari may division sa church, may konting alitan, may pagsubok. Why does God allow it? He's allowing it to test you. Kapag sinubukan ba kita, anak, magtitiwala ka pa rin sa akin. Sa kabila ng lahat ng ipinakita ko na sa inyo. Kahit kailan hindi kita ginutom. Let me test you now how much you've learned. Hindi kita pinabayaan. Let me test you now and see how much you've learned. Ang pag-aaral po ng teolohiya ay hindi lamang po mamaga ang ating utak, kundi the more you learn about theology and the Word of God, your worship and your faith in Christ must deepen. And we see, mga kapatid, that the irony here is this. Yes, alam namin na si Kristo ay nagpakain ng 5,000 men, pero I don't know if He's able to save us from the waves. I-apply ho natin yun sa ating sitwasyon. Alam ko na niligtas ako ni Kristo when I was depressed, I was a drunkard, I had gambling problems, but I don't think God can save me now from my financial problems. Really? Si Kristo po ba ay one-sided Savior lang that specializes on one side of the action? Kung si Kristo ay tagapagligtas lang pagdating sa sakit karamdaman, kaawa-awa tayo. Kung si Kristo ay tagapagligtas lamang sa mga pinansyal na bagay, kaawa-awa tayo. But because Jesus is called Savior in the most perfect and complete sense of that word, no wonder why sinabi ng Biblia, I will never leave you nor forsake you. Whom shall I fear? The Lord is my helper. Ngayon, ano naman ang sagot ng mga alagad nung makita na si Kristo? Dahil natakot sila eh. So balikan po natin on John 6 verse 19 and 20. Excuse me. Tignan niyo po ang nakalagay. Nang nakasagwanan sila ng mga 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanilang bangka, at natakot sila. Ano sinabi ni Kristo? Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Now in English, ang nakalagay, it is I, don't be afraid. Now, the words, it is I, is an accurate and correct translation. Tama ho ito. ESV renders it that way, LSB renders it that way, NIV renders it that way. It is absolutely correct. Pero kung nais po natin isalin po ito in its most formal words, ito ang nakalagay. Ego eimi, I am. I am, don't be afraid. I am, huwag kang matakot. Yun ang nakalagay sa literal, I am. And why is that significant? Dahil sa lumang tipan, ang madalas na binabanggit ni Yahweh in Isaiah, in Jeremiah, and Ezekiel is this: don't be afraid. Do not fear. Though you walk through the fire, you will not be burned. Though you go through the waters, you will not drown. Do not fear. Now, ang tanong ho kanina, kung sisiyasatin po natin ang eksenang ito sa Biblia, bakit kailangan dumakat po si Kristo sa tubig? Hindi pa ba sapat na nasaksihan ng mga alagad na siya po ay nagpakain ng libon-libon ng mga tao? Well, hindi po yan binanggit sa John, pero yung sagot ay makikita muli sa Mark. Basahin po natin ang Marcos Kapitulo 6. Go back to the Gospel of Mark. Bakit kailangan gawin ni Kristo ang
himalang ito, or sign, if we can call it that, sa mga alagad. And let us read verse 51. Excuse me. Mark 6, verse 51 and 52. Sumakay siya sa bangka at biglang tumigil ang malakas na hangin. Namangha sila ng husto. Dahil hindi pa rin sila nakakaunawa kahit nakita na nila ang himalang ginawa ni Jesus sa tinapay. Ayaw nilang maniwala dahil matigas ang puso nila. Now, could you imagine that, mga kapatid? Ang sabi po ng Biblia, kaya pala naglakad si Kristo sa ibabaw ng tubig dahil nababasa niya ang kanilang mga puso na hindi pa nila nauunawaan kung ano yung nilalarawan ng himala ng tinapay. Which means, if you were in the disciples' shoes and you are in their position, there's 5,000 people, not including men and women, and yet you see Jesus, 5 pieces of fish, or 5 pieces of bread, 2 pieces of fish, and He's distributing. At nabubusog pa yung mga tao. At may napag-iwanan pa 12 baskets of food. Siguro iisipin po natin, you know what? I put my complete trust in you, Lord, because you fed these 5,000. If that were the case, hindi na sana maglalakad si Kristo sa tubig. Pero alam niya, hindi nila nauunawaan kung sino ang kasama nila. So what does He do? Fine. If the miracles of loaves and fish is not enough, let me demonstrate something to you concerning who I am. Maglalakad ako sa ibabaw ng tubig. Well, teka lang. Sa lumang tipan, sino po ang nagpapababa ng tinapay? Ang Diyos. Sino po ang tumitigil sa hangin at mga alon? Ang Diyos. Ang nais po ihatid na mensahe ni Kristo sa kanila, ang kasama mo ay hindi lamang isang mabuting guro, isang propeta, kundi Diyos na nasa laman. Now, meron po tayong advantage kesa sa mga disciples. What is our advantage sa ganitong klaseng konteksto? Ang advantage po natin is, inilalagay po ng bawat may akda ng Gospels kung ano po ang nilalarawan ng bawat eksena na hindi nila nakuha nung panahong yun. And therefore, we are much more accountable to that revelation. Which means, dahil hindi pa nauunawaan ng mga alagad kung ano po yung nilalarawan ng mga eksenang ito tungkol sa lumang tipan papunta kay Kristo, ano naman ang hinahantid na encouragement sa atin? The Jesus that you accepted as your Lord and Savior will not only secure you from the wrath of God, but He will take care of you until you make it home. Uulitin ko, hindi ka lang iingatan ng Diyos mula sa Kanyang galit. Iingatan ka niya every step of the way. Dahil siya ang mabuting pastol. Nadaba ka ba dahil sa kasalanan? Nahulog ka ba dahil sa kasalanan? Ikaw ba ay nanghihina sa puso o sa pag-iisip dahil sa mga problema na iyong hinaharap ngayon? Hindi ka niya pababayaan. Alam mo bakit, mga kapatid? Dahil mahal ka ng Diyos. Kung tayo po ay naniniwala na mahal tayo ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. At para ho sa aming mga minamahal na nandito po ngayon, kung ikaw ay hindi pa handa na isuko ang iyong buhay kay Kristo, ito ang sinasabi ng Biblia, theologically. Hindi obligado ang Diyos na ayusin ang problema mo hanggat hindi naayos ang problema mo sa iyong relasyon sa Diyos. Nang ibig sabihin, hanggat hindi ka nagsisisi at lumalapit kay Jesus,
at hindi mo siya pinaglilingkuran ng iyong buong buhay, hindi obligado ang Diyos na sagutin ang iyong mga panalangin. Dahil ang lahat ng pangako sa Biblia, kagaya ng hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, hindi po ito para sa mga hindi mananampalataya. Para lamang po ito sa mga anak ng Diyos. Teka pastor, di ba ang lahat ng tao ay anak ng Diyos? Hindi ho. Ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Kapag sinabi yung salitang anak ng Diyos sa Biblia, ang ibig sabihin po nito, meron kang tamang relasyon sa Kanya. You're born again. Pero kung mananalangin ka dahil may pangangailangan ka lang, o nananalangin ka dahil sa tagal mo na ikaw ay inuudyok ng mga tao, dumapit ka na sa Diyos pero ayaw mo, pero ngayon nagkaroon ka ng problema, doon ka lalapit, hindi obligado ang Diyos na sagutin ang panalangin mo. Bakit? Dahil yung problema mo dito sa mundo is only temporal. Ang nais na ayusin po ng Diyos ay hindi yung temporal, kundi yung eternal. You think, mga kaibigan, na yung gusot na nangyayari sa ating tahanan, yung problema na nangyayari sa ating buhay na personal, yun po ay yung matinding problema? Hindi ho. Ang matinding problema ay ito. Kapag ikaw ay binawian ng buhay, doon magsisimula ang problema mo. Dahil kapag ikaw ay binawian ng buhay at hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan, doon magsisimula ang tunay na problema na walang katapusan, impyerno. But thank God for every problem, there's a solution. And that solution is this. Bago ka mamatay, and now that you're hearing the gospel, come to Christ. Not because you have a material problem, financial problem, an emotional problem. Lumalapit ka kay Kristo, hindi dahil siya ang therapist mo. Lumalapit ka kay Kristo is because yung ginawa ng ating mga ninuno, si Adan at si Eva, they messed it up for everyone. You are now at war with God. The reason why you do the things that you do that is so sinful is because you are at war with God. The reason why you are so attracted to sin and you love it is because you are at war with God. Pero ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay lalapit sa Kanya at napapagod ka sa kasalanan at naghahanap ka ng kapahingaan mula sa iyong mga kasalanan, sinabi po ng ating Panginoon, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kagaya po nung alon na nakita ho natin, ang nilalarawan po ng alon in Jewish literature is chaos. Walang kapayapaan. There is no peace for the wicked. Ikaw ba, kaibigan, may kapayapaan ka ba? O tuwing gising mo ng umaga, o bago ka matulog, wala ka pa rin kapahingaan dito. Wala kang kapayapaan dito. Subukan mo si Kristo at makikita mo na ang tunay na kapayapaan ay hindi yung inaabot ng mundo, kundi si Kristo mismo is the Prince of Peace. And if you will run to Him, ang sasabihin niya sa inyo, like what He told the disciples, "Do not be afraid. I am. I am." This evening, to all those that are here, will you come to Christ to overcome your fears? Meron takot na banal. Meron takot na hindi banal. Ang takot na banal is may paggalang ka sa salita ng Diyos. Natatakot ka magkasala sa Diyos. Natatakot ka magbigay ng kapigatian sa Diyos. Yun ay kabanalan. Yun po ay isang nakakatakot at paggalang sa ating Panginoon. Ito ay takot na masasabi natin. That is holy fear. Pero yung takot na sinasabi ng Biblia na hindi banal is, you have hope, no hope anymore. You're hopeless. But if you desire to have hope, it's found in Christ.
Kaya sa mga Kristiyano this afternoon, mga kapatid, my encouragement po sa inyo, as what the Bible encourages us, you will go through storms. Makakaharap ka ng mga matinding alon sa ating buhay. Pero just when you feel that it's over, God will pick you up. Hindi ka niya papabayaan. Hindi ka niya iiwan. Because the God that saved you from the beginning is the God that will save you in the present and will save you to the very end. Because our high priest, Jesucristo, has promised that He will make intercession for us until the very end. Kaya right before we come to a close, ito ang pangako ng Diyos sa bawat mananampalataya na kay Kristo Jesus. Unang Korinto Gs, at dito na po tayo magtatapos. Unang Korinto Gs, talatan 12 hanggang 13. 1 Corinthians chapter 10, verses 12 to 13. Excuse me. Look at what it says. Kaya kung iniisip ninyo, na matatag na kayo sa iyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Amen po ba, mga kapatid? I don't know what you're going through, but God has made a way. I don't know what you will suffer in the future, but God has made a way. Our security is rooted on the faithfulness of God. As we pray.